Habang ako po ay gumagawa po ng content dito po sa bukirin na ito at may napansin po akong nag-iingay dito po sa banda rito at ito po ay nakiusyoso ako at ito pala sila ay magre-repair ng karsada. Ay na guys, may kukumpunihin po tayong karsada. Ito po yung karsada po na main road po. Nagmula po sa bayan po ng Talalora. Ito po yung sisimintuhin pagdating ng araw. Malapit na po yung simentado na pagbabalan po ng bundok, simentado na po yan. At kung susuotin po, sisimintuhan na po ito. Magmula rito hanggang doon po. Ito po ay papunta na po doon sa Barangay Tatabunan at papunta na rin po sa tawag nito, sa pabahay o housing project. Ang pabahay nito ay project po ng national government na idinaan po sa munisipalidad po, bayan po ng Talalora, Samar. At pupuntahan po natin yung kaganapan po dito sa lugar na ito. Ito po yung mga nire-repair na daan po. Ayan o, malusak. Ayan. Ito po yung mga nire-repair po pa isa-isa. So magmumula daw po yan doon. Papunta po dito po sa Barangay Tatabunan. Ayan po, may parating. Magmula po sa bayan po yan. Ng Talalora, ayan. Doon siya dumaan, lumihis siya. Kasi po masalibot yung daan dito eh. Kaya, ayun. Kinilihis niya yung daan ng kanyang motor. Kasi po, hindi pa kakadaan dito. Kaya isa po yan sa inaayos yung daan. Nag-aalis ka ng damo? Guys, Ayan. ng damo para... Ayan po. Dito magtulong-tulong tayo sa puno ng nyug. Para may tabi natin. Okay. Dahil marami na tayo. Sabihan na sawa. Ate, ibabalhit? Oo, lalagay sa gilid. Ilusin natin yung magsabal. Aalisin daw nila yung puno Ililipat ng yung nyug. daanan na lang. Dito na lang kami sa medyo Pare, dito na lang hindi mabibiyawan ng tubig. Paano pabulga natin dito? Papaligid lang natin. Oo. Andito na tayo. Ang sinasabi po nila, itatabi po nila itong puno ng nyug na ito. Aba, malaki po ito. Tama po, marami sila. Ang gagawin po niyan ay itatabi daw po dito sa tabi na to. Kasi nakakailang nga naman po dahil gitna po ng kalsada. Kaya yan, itatabi nila. Ayan, pagtutulong-tulungan po nila yung puno na yan. Bagay po, pagtagulan, malaking bagay po yan. Ginagawang tulay. Minsan na rin po pong tumulay dyan ang ako'y dumaan po dito. Kasi minsan po naglalawa ang tubig dito. Kaya ayan. Yan po, pagmasdan natin kung paano po nila didiskartehan nila na sa akin magbukat ito. Ayan. Mabigat po ito. Okay. Pagmasdan natin kung paano discarding gagawin nila. Hoy! Itanay! Tres! Oh, so, para mo. Meron. Ito guys, nga akong sumo guys ha. Pare na guys. Berat na ka. Sipiat mo guys. Angat. Itong bara pwede na ito, pang sikwat. Hey! Uno! Dos! Ay! Sulong! Ayan po. Okay, di na buwan. Ayan po. Tinapon na po nila. Wala yung nakabalabag. Ayan. Nagawan po ng paraan para may tabi. Ayan. Ayan na po. Naitabi na po. Ayan po. Gagawa po sila ng panibagong daan kasi po ito po. Nagiging masilimuot po yung daan dyan. Kaya gagawa po sila ng panibagong daan at ito po sa gilid po binabawasan dahil yan po ang parting matigas. So kailangan nilang kumuha ng parting matigas na pagdadaanan po ng mga motor. Particular 2 wheels lang kasi po ang dumadaan dito. Kaya kailangan talaga yung matigas na lupa na pwedeng daanan. Kung 4 wheels po, walang problema dahil yan ay mapapatag yan sa kadadaan ng gulong dahil malalapad yung gulong ng mga ilo. Ayan po, nagsasaking para dalhin po doon sa Pantambak. Ayan po, hinahakot na po, papunta na po yan doon sa itatambak po. Na, ayan, susundan muna natin. Ayan na muna ang ginagawa nila. Tatambakan at ito po. Ayan, tambak lang muna yung mga ano na yan bago po ilagay dito dahil masalimuot po yung lugar na to.
Ayan na po, paisa-isa na po nilang tinatambakan po ng mga batong malalaki. Inuna muna po nilang ibaon yan para po nang sa gayon matigas ang ilalim bago po nila lagyan po ng graba. At gano'n na nga ang ginagawa ng mga kasama nila. Humahakot muna po ng mga batong malalaki na pwede pong itambak dyan sa ilalim. Kasi po medyo malalim talaga yung area na yan bago po lagyan ng mga graba na yung nakatambak po na nakita nyo pong nakasako. Yan po ang ilalagay sa ibabaw. Inuna lang po yung mga batong malalaki. Nang sa gayon po ay hindi na bumaon yung graba na kanilang ilalagay dyan. Kaya ngayon po, paisa-isa po nilang binubuhat. Medyo may kalayuan po yung pagbubuhatan yan. Kailangan po para matambakan niyang lugar na yan. Ayun na po, inilagay na po yung mga nasa sako na mga graba sa ibabaw. Nang sa gayon po, hindi na po maglusak. Ang purpose kasi po, kaya nilagyan ng bato para sa ibabaw naman po itong graba at lupa sa ibabaw. Nang sa gayon po, hindi na kumalat yung graba doon sa ilalim ng mga nalusak na lupa. At ito na nga po, nilagyan po nila ng kahoy sa ibabaw. Pagkatapos naman po ng mga kahoy na yan, yung mga pinagtapasan po na kukulamber po, saka naman po naman uli, lagyan na naman po ng mga buhangin at graba dito po sa ibabaw. Nang sa gayon po, pantay po siya na madaanan po ng gulong ng motorsiklo. Nang sa gayon po, hindi po tatalon-talon o malubak ang daan. Papantayin na lang po yan ng lupa at hahakutan na po nila yan para matabunan yung mga kahoy po na inilagay dyan. At ngayon po, maghahakot na po sila ng ipananambak. Pamamaraan ang ginawa nila dito sa tambak na kalsada nito. At sabi pa nga nila, kung gusto maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya ayan na po ang kanilang pamamaraan kung paano po madaanan itong kalsada nito. Napakasubra pong lusak o napakaputik po ng daang ito. O siya, yan na muna may babahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Baka pwede nyong follow and share na lang din po ang video ito. Muli, maraming salamat!